Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa inyong mga tagapakinig. Sender po ako sa parting Kabisayaan. Hindi ko na po babanggitin kung saang lugar pa ito upang maitago ko na rin po ang aking pagkakakilanlan sa mga tao na pwedeng makapakinig sa aking kwento. Humihingi po ako ng paumanhin kung sa liham ko pong ito ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jasmine. Ilang taon ko na rin pong tinago ang pangyayari na ito sa ilan. Pero alam ko po na ito lang ang paraan para mailabas ko ang bigat sa dibdib ko. Ang mga sugat na patuloy pa rin nakaukit sa aking pagkatao. Taong 2005 noong nagsimula ang lahat ng bangungot ko. Napakatagal na akong iisipin. Pero isa pa rin itong bangungot para sa akin. Isang taon pa lang po noon ang anak ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Ellie noong mabiyuda ako. Masakit po para sa akin noong una dahil siya lamang ang nagmahal sa akin ng tunay matapos mawala ang aking mga magulang. Ulila ng lubos ako kaya naman napamahal ako sa kanya ng sobra nang maramdaman ko muli ang hinahanap kong aruga. Pero isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Pagkatapos kong patulugin si Ellie, nakaupo ako sa isang sulok ng kwarto namin. Pagod na pagod ako sa maghapong paglalaba at pagbabantay kay Ellie. Binibilang ko sa kamay ko ang kaunting bariyang kinita ko buhat sa paglalabas sa mga kapitbahay. Biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero noon tumawag kaya nag-aalinlangan akong sagutin. Pero sinagot ko na rin dahil nga medyo maraming beses na itong tumatawag. Hello po? Sino po sila? Tahimik sa kabilang linya. Parang may maingay na tunog ng sirena, mga sigaw at kung ano-ano pa. Biglang bumigat ang dibdib ko ng mga sandaling iyon. Kayo po ba si Jasmine Castro? Asawa po ni Marco Castro? Opo, ako po. Bakit po? Anong nangyari? Ma'am, nasa ospital po si Marco ngayon. Naaksidente po siya kanina. Diyos ko, anong nangyari? Kamusta po siya? Buhay pa po ba siya? Ma'am, malubha po ang lagay niya. Kailangan po ninyo pumunta sa ospital agad. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi. Parang may sumabog na bomba sa loob ng ulo ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Parang nagdilim ang paligid ng paningin ko. Hindi. Hindi ito totoo, Marco. Mahal ko. Bulong ko sa aking sarili habang bit-bit ko si Ellie. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Wala na akong pakialam kahit wala akong suot na maayos. Kahit walang pumasahe. Tumakbo ako sa kalsada. Umaasang may mahagip na tricycle o kahit anong sasakyan. Di ko alam ang gagawin, Sir Gimbal. Basta ang nais ko lamang ng mga oras na yun ay ang makapunta sa ospital. Pagdating sa ospital, naamoy ko agad ang mabigat na amoy ng disinfectant. Ang malamig na hangin ng emergency room. Kung saan ay lalong nagpabigat sa aking dibdib. Nakita ko ang isang nurse na nasa counter lobby ng hospital na abala sa kaniyang ginagawa. At kahit nga medyo lata pa ako ay agad akong lumapit sa nurse. Umaasang walang masyadong masamang nangyari sa aking asawa. Siya na lamang po kasi ang tunay na nagmamahal sa akin. Pinaglaban niya ako sa kanyang mga magulang na walang ibang alam kundi ang kutsain ako at hiyain. Ma'am, nasaan po si Marco Castro? Pinikit ko muna ang aking mga mata. Umaasang makita pang nasa ayos ang lagay ng asawa ko.
Ma'am, nasa morgue na po si Marco Castro, ma'am. Sunod po kayo sa janitor namin. Para bang binagsakan ako ng langit at lupa nang aking marinig ang mga salitang iyon mula sa nurse. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating sa morgue dahil sa totoo lamang, parang nakalutang na ako sa hangin. Wala na akong alam. Basta sumunod lang ako sa janitor. Dinala niya ako sa loob ng isang maliit na kwarto. Nandoon si Marco, nakabalot sa puting kumot. Malamig. Walang galaw. Marco, mahal ko. Kumising ka. Huwag mo kaming iwan. Paano na si Ellie? Paano na ako, mahal ko? Pero lahat ng aking mga salita ay kailanman ay di na niya maririnig pa. Hinawakan ko ang malamig niyang mga kamay habang nakatingin lang ang aming anak na walang kaalam-alam sa nangyayari. Pinangako mo hindi mo kami iiwan, Marco. Bakit ngayon pa, Marco? Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Wala na akong kakampi. Wala na akong masasandalan. Naiwan akong mag-isa kasama ang anak naming si Ellie na wala pang muwang sa mundo. At habang ako'y nagmamadali, narinig ko ang mabigat na mga hakbang sa aking likuran. Diyos ko, anak! Anak ko! Anak ko! Paglingon ko, nakita ko si Marta. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Nanginginig ang nilabi. Hindi makapaniwala sa pagkawala ng anak niya. Hindi pa nga ako nakakakibo nang mabilis niyang lumapit kay Marco at halos maitulak ako sa gilid. Marco, anak ko, bakit mo kami iniwan? Niluhod niya si Marco. Niyakap ang malamig niyang katawan at pilit inuuga ang bangkay nito. Tuloy lamang ako sa pag-iyak dahil yun lang ang aking magagawa. Anak, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Bakit mo ako iniwan? Unti-unting umangat ang tingin niya sa akin. Puno ng apoy at puot at para bang sa akin niya ibinabaling ang kaniyang galit dahil sa pangyayaring hindi ko rin gusto. Ikaw ang dahilan kung bakit patay na ang anak ko. Dinuro niya ako. Kitang-kita ko kung paano niya ako maliitin. Niyakap ko na lamang si Ellie na noon ay walang kamuwang-muwang sa lahat ng pangyayari sa loob ng morgue. Nay, wala po akong kasalanan. Aksidente po ang nangyari. Aksidente? Lahat na lang sa'yo aksidente. Simula nang pumasok ka sa buhay namin, puro na lang kamalasan ang dala mo. Kita ko ang halos pumutok niyang litid sa pagsigaw sa akin. Nay, mahal ko po si Marco. Hindi ko po gugustuhin. Tumahimik ka. Huwag na huwag mo akong tatawaging nanay. Kung hindi ka niya pinakasalan, buhay pa sana siya ngayon. Nay, hindi ko po siya pinilit. Ginawa niya po yun dahil mahal niya kami. Hindi ko rin po ginusto na mawala ang asawa ko. Mahal, nilayo mo siya sa akin. Isa kang malas. Isa kang sumpa. Sana noon pa, pinalayas na kita. Kahit kailan.
Di ka nakatulong sa amin. Hindi ko na alam kung paano ako magsasalita. Humahagulo ko pero wala akong lakas para sumagot. Nay, patawarin niyo po ako. Patawad. Hindi mo na mabubuhay ang anak ko kahit anong iyak mo. Wala kang silbi. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sinugod niya ako at sinampal. Paulit-ulit. Kasabay ng pagsigaw niya. Tumalikod na lamang ako para protektahan ang aking anak. Tama na po. Malas ka. Malas. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Biglang may malakas na boses sa likuran. Nay, tama na, Nay. Napalingon naman ang biyanan ko nang dumating si Bert. Kapatid ni Marco na panganay. Nakatayo ito sa may pintuan. Halata sa mukha niya ang galit at pagkabigla. Pero hindi siya lumapit sa akin. Hindi niya ako tinignan. Lumapit siya kay Marta at hinawakan ito sa braso. Pinigilan. Nay, tama na yan, Nay. Itong babaeng ito ang dahilan ng lahat, anak. Nay, tama na. Nay, wala na si Kuya. Wala nang magagawa ang pananakit mo. Siya ang malas. Siya ang pumatay. Nay, ano ba? Tama na. Lumayas ka ditong babae ka. Ayaw kong makikita ko ang pagmumukha mo. Napaupo na naman muli ang aking biyanan sa tabi ng bangkay ni Marco. Muling niyakap ang anak at napasigaw ng malakas kasabay ang hagulhol. Anak ko! Anak ko! Si Bert, nananatiling nakatayo sa tabi niya. Wala siyang masabi o nilingon sa akin. Hindi niya ako kinampihan. Hindi rin ako tinignan na para bang wala akong halaga. Sa bagay, sino ba naman ako para ipagtanggol? At sa mga oras na yon, Sir Gimbal, hawak ko pa rin si Ellie. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Pinilit kong ihakbang ang aking mga paa. Kahit hirap na hirap ako, lumakad ako palabas ng pinto. Mabigat ang bawat hakbang. Sa bawat sigaw ng aking biyanan, pakaramdam ko, unti-unti akong nauupos na kandila. Pero niyakap ko na lamang si Ellie ng mahigpit habang napasandal ako sa dingding ng morgue. Sa bawat hikbi ko sa labas, dala ko ang lahat ng bintang, lahat ng sakit at lahat ng puot na ibinubuhos sa akin. Pero sa tabi ko, yakap ko ang natitirang dahilan ko para mabuhay. Noong araw nga na mamatay si Marco ay doon ako lubos na nagkaroon ng panibagong pagsubok sa buhay. Matapos nga siya imbalsamuhin ay nagdesisyon ng aking biyanan na kunin ang bangkay ng asawa ko na noon ay nakalagak sa aming munting bahay. Dadalhin ko si Marco sa bahay. Doon siya ibuburol. Napaatras ako. Nanginginig ang tuhod ko pero pinilit kong lakasan ang loob ko. Nay, baka po pwedeng dito na lang. Gusto ko pong bantayan si Marco. Dito po sana. Bigla siyang tumingin sa akin. Para bang tinutusok ako ng kanyang mga mata. Dito, sa kulungang ito, sa maliit mong barong-barong, sa pawis at amoy lupang kinalakihan mo. Nay, kahit maliit,
Kahit simpleng bahay lang. Gusto ko po siyang makasama. Gusto ko po siyang mabantayan hanggang huli. Hindi mo ba naiintindihan? Wala kang karapatang magdesisyon. Sa akin manggagaling ang lahat dahil ako ang ina niya. Nay, asawa ko po siya. Asawa mo? Anong klaseng asawa ka? Ni kabaong nga, hindi mo kayang bayaran. Libing pa kaya? Hampas lupa ka, Jasmine. Wala kang pera. Wala kang dangal. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Nanginginig ang buong katawan ko. Napayuko ako. Pinilit pigilan ng luha. Ano? Gusto mo bang ipamigay ko siya sa mga kalye? Papanoorin ng tao habang nagkukulob sa init at alikabok sa kubo mo. Nay, gusto ko lang po kahit isang gabi lang dito siya. Tumigil ka. Kung gusto mo siyang ilaban, ilaban mo. Pero may pera ka ba? May pambayad ka ba sa funeral parlor? Sa kabaong? Sa pagkain ng mga bisita? Sa lahat ng gastos? Hindi ako nakasagot. Wala akong maipagmamalaki. Wala akong pera. Kita mo, wala kang kaya. Hindi mo kayang bigyan ng marangal na libing ang anak ko. Kaya ako na ang magdedesisyon. Bigla siyang lumapit sa akin. Halos dikit na ang mukha namin. Alam mo ba kung bakit wala kang pera? Dahil isa kang malas. Wala kang ibang alam kundi magdala ng kamalasan. Kung ako lang ang masusunod, hindi ka makakadikit sa kabaong niya. Hindi ko napigilan ang luha ko. Napahugulhul ako habang yakap ang sarili ko. Nay, patawarin niyo po ako. Gusto ko lang po siya makasama. Tama na ang drama mo. Pinatay mo na nga siya sa kahirapan. Gusto mo pa siyang ilibig sa kahihiyan. Hindi ko na kayang lumaban pa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng gabi. Dadalhin ko si Marcos sa bahay. Doon ko siya ibuburol. At ikaw, wala kang karapatang magreklamo. Hindi ako nakasagot. Tila nawala ang lahat ng boses ko. Pinanood ko lamang habang inaayos ng mga tauhan ng kabaong. Habang dahang-dahang inilalabas si Marcos sa maliit naming bahay. Sa bawat hakbang palabas, para akong nauupos na kandila. Walang tunog. Puro luha na lang ang dumulot sa aking mga mata. Sa bawat hakbang nila, unti-unting humihiwalay sa akin ang tanging taong nagmahal at nagprotekta sa akin. Simula po noon, pakiramdam ko'y tinakluban na ako ng langit at ng lupa. Wala akong hanap buhay noon. Wala akong alam kung paano itatawid ang gutom namin ni Ellie. Ang tanging alam ko lamang ay lumapit sa aking matapobreng biyanan. Pero mali ako. Nagsimula sa mga maliit na sumbat nang ako ay lumapit sa kanila para humingi ng kaunting tulong. Inay, pwede po bang maiwan ko muna dito si Ellie? Maghanap po ako ng trabaho sa bayan. Tahimik siya. Tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat ang buong pagkatao ko. Bakit iiwan mo dito ang bata? Wala po akong ibang mapag-iiwanan sa kanya at ayokong isama siya kung saan-saan habang naghahanap ako ng trabaho. Gusto ko pong maayos siyang makakain at makapagpahinga. Biglang lumingon kay Ellie na nooy tahimik na nakatayo sa gilid ko.
Hawak ang laylayan ng damit ko. Napabuntong hininga siya. Kita sa mata niya na kahit papaano ay may natitira pa ring lambing at pagmamahal sa apo niya. Ang apo ko, wala siyang kasalanan. Tumingin ulit siya sa akin. Matalim pa rin. Sige, payag ako, pero may kondisyon. Kinabahan ako. Ano po yun, inay? Kailangan mong magbigay ng pera. Hindi ko bubuhayin ang apo ko nang walang laman ang bulsa ko. Hindi mura ang gatas, pagkain at gamot ng bata. Napayuko ako. Alam kong wala akong pera ngayon. Pero alam ko ring wala na akong ibang pagpipilian. Opo, maghahanap po ako ng trabaho. Pagkakakitaan ko kahit anong makayanan ko. Basta alagaan niyo po muna si Ellie. Tandaan mo, Jasmine, isang beses ka lang pumalya. Isusumpa ko sa iyo ang batang yan. Napaluha ako. Niluhuran ko si Ellie at niyakap siya ng mahigpit. Anak, dito ka muna kay Lola ha. Babalik agad si Mama. Magtatrabaho lang ako para sa'yo. Tahimik lang si Ellie. Mahigpit siyang kumapit sa liig ko. Parang ayaw niyang bumitaw. O siya, tama na yan. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Dahan-dahan kong iniabot kay Marta ang maliit na bag ni Ellie. Sinulyapan ko siya sa huling pagkakataon bago ako lumakad palabas. Sa bawat hakbang ko palayo, pakiramdam ko unti-unti akong nauupos. Pero kailangan kong maging matatag para kay Ellie. Nakahanap naman ako ng trabaho bilang janitor sa isang kumpanya. Kinaya ko ang hirap kahit wala akong tigil sa kalilinis ng sahig na kung minsan pa nga ay pinapaulit muli sa akin ng aking amo. Mababa lang ang sahod ko pero para sa aking anak ay ginawa ko lahat. Nag-aabot ako ng pera sa aking biyanan para may pambili si Ellie ng pagkain sa buong isang linggo. Lingguhan po kasi ang aking uwi. Kaya medyo nakakaipon naman ako kahit pampadala sa aking anak. Pero isang araw ay maaga kaming pinauwi ng aking amo. Dahil sa isang event ng kumpanya. Natuwa ako dahil may dagdag akong sweldo sa aking overtime. Bitbit ko ang laruan sa aking anak nang madatnan kong tahimik ang bahay. Ellie? Inay? Nasaan po kayo? Sigaw ko pero walang sumagot. Pumasok na lang ako sa loob at nakita ko na wala doon si Ellie. Pero naroon ang kanyang bag. Binaba ko muna yung laruan saka ako naglibot. Hanggang sa makarating ako sa sala at nakita ko ang basyo ng alak sa mesa. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Paglingon ko, si Bert. Lasing. Pulang-pula ang mukha. Mabigat ang hakbang nito papalapit. Kuya Bert, nasaan po si Ellie at si Inay? Hindi siya sumasagot. Dumiretso siya sa akin. Nakangising parang hayop. Wala. Umalis. Tayong dalawa lang. Kuya, wag po. Nasaan si Ellie? Bigla niyang sinunggaban ng braso ko. Mariin at masakit ang bawat kapit niya. Kuya, bitawan mo ako. Matagal na kitang gusto, Jasmine. Noon pa.
Pero lagi kang protektado ni Marco. Ngayon nawala na siya. Kuya, huwag. Parang awa mo na. Pinilit kong kumawala. Sinusuntok ko siya sa dibdib. Pilit siyang tinutulak pero wala akong laban. Alam kong gusto mo rin to. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ko to gusto. Hinawakan niya ang bato ko at bigla akong hinalikan. Mabigat at marahas. Amoy alak. Para akong nasusuka. Kuya, tama na, huwag. Nagpupumiglas ako. Umiiyak. Halos mawala ng hininga sa takot. Biglang bumukas ang pinto. Bert! Anong kababuyan to? Napatigil si Bert. Pero hindi agad bumitiw. Nakita ko si Marta sa pintuan. Nanlilisik ang mga mata. Nanginginig sa galit. Ano to, Jasmine? Inaakit mo pati kapatid ng asawa mo? Ina, hindi po. Hindi ko po magagawa yun. Ako po ang pinipilit ni Kuya Bert. Tumahimik ka. Walang lalaking lalapit sa babae kung hindi mo siya inaakit. Ikaw ang kalapating mababa ang lipad dito. Bumitiw si Bert. Pero nagtatago sa likod. Pinunasan ko ang laway sa labi ko. Nanginginig. Yakap ang sarili. Napakawalang hiya mo. Hindi pa man lumalamig sa hukay si Marco, nilandi mo na ang kapatid niya. Wala kang kahihiyan, Jasmine. Inay, hindi ko po gusto, nilalabanan ko po siya. Puro ka kasinungalingan. Palabas ka lang ng palaban at mahinhin pero sa likod, isa kang ahas. Lumapit siya sa akin. Halos idikit ang mukha niya sa mukha ko habang dinuduro niya ako. Lumayas ka. Ngayon din. Hindi mo na kailangan pang makita ang apo ko. Inay, si Ellie, ano ko po siya? Wala po akong ginagawang masama. Hindi mo na siya makikita. Wala kang karapatan sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ako tatayo. Napasubsob ako sa sahig. Humahagulhol. Nanginginig ang buong katawan. Kuya Bert, sabihin mo ang totoo. Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Ikaw itong narito sa bahay. Inantay mo lang na wala sila nanay para akitin ako, di ba? Napakasinungaling mo. Ang sasamahan niyong lahat. Palayasin mo yan, Bert. Dito pa mismo sa bahay ko. Gumagawa ka ng kababuyan. Si Bert, walang imik na ngumisi sa akin. Pero hindi man lang umamin o nagsalita. Parang sinadya niya ang lahat. Sa bawat hagulhol ko, pakiramdam ko'y unti-unti akong nadudurog. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Nanginginig akong tumayo. Kahit namamanhid na ang buong katawan ko sa takot at galit. Inay, si Ellie. Hayaan niyo po akong kunin ang anak ko. Lumapit ako sa hagdan. Handang akyatin kahit anong mangyari. Handang kunin si Ellie kahit buhay ko pa ang kapalit. Wala kang karapatan sa kanya. Hindi mo na siya makikita. Inay, maawa kayo. Anak ko siya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Sinubukan ko pa rin pumasok sa loob. Pero mabilis akong sinunggaban ni Bert. Hinawakan niya ako sa braso. Marin,
masakit. Sabay ng kanyang malademonyong mga bulong sa akin. Kuya, huwag. Hayaan mo akong kunin si Ellie. Kung gusto mo siyang makuha, alam mo na ang kapalit. Nanlaki ang mga mata ko. Ramdam ko ang biglang panginginig ng tuhod ko. Para akong sinaksak sa dibdib. Ano? Hindi. Hindi. Ngumisi siya. Mabagal. Mapang-asar. Gusto mong makuha si Ellie? Ibigay mo muna ang gusto ko at makukuha mo siya. Huwag. Ayoko. Huwag mo akong bastusin. Anak ko lang ang gusto kong makuha. Sinubukan kong kumawala. Pero lalo lang niyang hinigpitan ang hawak. Isa kang mahinhin sa harap ng tao pero alam kong gusto mo rin to. Sabihin mo lang. Ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Hayop ka. Wala kang puso. Bert, ano pang hinihintay mo? Itapon mo na yan sa labas. Bigla akong itinulak ni Bert. Tumilapon ako papunta sa may bakuran. Napadapa. Nasugatan ang tuhod at palad ko. Anak ko. Ellie, anak ko. Umalis ka na. Wag na wag ka nang babalik. Pilay na akong bumangon. Nanginginig. Humahagulhol. Tumingin ako sa bintana. Baka sakaling makita ko si Ellie. Pero sarado na ang mga kurtina. Sa sandaling iyon, pakaramdam ko, sinira nila ang lahat ng meron ako. Ang asawa ko, kinuha na sa akin ang dangal ko. Pinahiya at dinuraan. Ang anak ko sa pilitang inagaw. Para akong hubot-hubad sa harap ng mundo. Wala nang natirang kahit anong proteksyon o karapatan. Anak ko. Anak ko. Patawarin mo si Mama. Humahagulol ako sa lupa. Iyakap ang mga tuhod ko. Wala akong narinig kundi ang pintig ng puso kong parang pinipiga sa sakit. Noong mga oras na yon, Sir Gimbal, wala akong magawa. Pinag-uusapan ako ng mga kapitbahay nila. Ang tingin nila sa akin ay basura. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking damit na lumaylay na dahil sa paghila sa akin ni Bert. At kahit na alam ko na pinagtitinginan ako sa aking ayos ay di ako umalis sa gate ng aking biyanan. Nay, bigay mo sa akin ang anak ko. Parang awa mo na. Halos mapaos ako kakasigaw. Anak ko. Ellie, maawa kayo. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Pero parang bingi silang lahat. Wala akong naririnig sa loob. Kinalampag ko ang bakal nilang gate. Umaasang bigyan nila ako ng kaunting awa man lang. Pero hindi. Bagkos pinagsara nila ako ng bahay. Wala man lang lumabas para sumilip kahit sa bintana. Lumipas ang oras. Hindi ko namalayan na inabutan na pala ako ng dilim. Nakaupo ako sa may gilid ng gate nila. Yakap ang sarili. Pawis at luha ang bumabakat sa mukha ko. Ubus na ang luha ko. Umiiyak pa rin ako. Pero wala nang tunog. Paos na ako. Anak
ko. Ellie. Hanggang sa marinig ko ang yabag ng mga paa nila. Ilang anino ang papalapit. May dalang flashlight. Papalapit sila sa akin. Namumugto ang aking mga mata nang nakita ko ang mga tanod na papalapit sa akin. Saglit kong pinunasan ang aking luha dahil akala ko may pag-asa na ako. Akala ko may kakampi na ako ng mga oras na iyon. Kuya, maawa kayo. Ibalik niyo na po sa akin ang anak ko. Kinuha nila. Ayaw nilang ibigay. Pero nagtama ang tingin ko sa isa sa kanila. May dala siyang papel. May parang kung ano na sa kaniyang muka. Ma'am, pasensya na. Pinatawag po kami ni Aling Marta. Nag-iingay ka raw dito sa labas at nag-iiskandalo ka raw. Napatanga ako nang marinig ko iyon. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ko. Magagalit ba ako o magmamakaawa? Ano? Hindi po yan totoo. Ako po ang ina. Anak ko po si Ellie. Ayaw nila ibigay sa akin ang anak ko. Ma'am, kalma lang po. Ayon po kay Aling Marta, istorbo raw kayo dito. Kung maari po, umalis ka na lang daw muna. Hindi po ako aalis. Anak ko po ang kinuha nila. Hindi po ito iskandalo. Ina ako. Kukunin ko lang ang bata. Pero sa halip na intindihin ay tinangkang hawakan ng isang tanod ang braso ko. Ma'am, sumama ka na lang po sa amin. Sa barangay ka na lang magpaliwanag. Hindi po. Wala po akong ginagawang masama. Anak ko lang ang hinihingi ko. Hindi ako sasama hanggang wala pa sa akin ang anak ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto at tumunaw mula doon ang biyanan ko. Ingat kayo dyan. Baliw yung babae na yan kaya ako nilayo muna ang bata sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko iyong maling paratang sa akin. Nagpupumiglas ako mula sa pagkakakapit sa akin para ibahagi ang aking gustong sabihin. Sinungaling ka. Naturingan ka pa namang ina pero wala kang puso. Wala kang puso, Marta. Galit na galit akong tumingin sa biyanan ko. Sa biyanan kong walang puso at parang demonyo. Wala akong manugang na baliw. Sige na, dalhin nyo na yan at baka makawala pa. Utos nito sa mga tanod. Saka ito muling pumasok sa kanyang bahay. Parang sasabog ako sa galit at gusto ko nang sumugod sa bahay ng biyanan ko. Sa biyanan kong walang puso. Kung ayaw mo pong makipag-cooperate, mapipilitan kaming i-detain ka. Pakiramdam ko para akong sinasakal. Sa mga kataga ng tanod na iyon. Pakiramdam ko pinagkaisahan na ang mundo ko. Wala na akong lakas. Wala na rin akong boses. Inalalayan ako nila at hinatak. Pinilit nila akong isakay sa kanilang sasakyan. Habang nilalayo nila ako, bumaling ako pabalik sa bahay. Wala man lang sumilip sa bintana. Wala man lang nagpakita sa akin. Napahikbi na lamang ako sa galit at lungkot. Pero tanging iyon na lamang talaga ang aking magagawa. Inipon ko ang lahat ng sakit. Matapos nila akong paratangang baliw daw.
Pinaliwanag ko naman ang aking sarili pero walang naniniwala. Ipinagtabuyan ako ng isang matabang lalaki na tagabantay, parang hayop. Oh, dyan ka na sa sulok. Huwag ka mag-iingay ha. Baka mag-amok ka na naman dyan ng iba. Napatingin ako sa mga kasama ko na halos lahat wala na sa sarili. May isang babae. Hawak ang isang manika na gusgusin. Yakap-yakap na parang anak. May isang lalaki. Nakahiga sa sahig at umiiyak. Paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ng isang tao. Maya-maya, bumalik ang tagabantay. May dalang bandihado ng kanin at tuyong gulay. Oh, kain. Magsikain na kayo mga baliw. Hinagis niya sa sahig ang pagkain. Sabay tawa. Nakita ko kung paano nag-aagawan ng ilan. Gamit ang kamay. Walang pakialam kahit may dumudura o natatapakan. Ako, hindi ko maigalaw ang kamay ko. Hindi ko mapilit isubo ang isang piraso. Sobrang naawa ako sa sarili ko sa gimbal ng mga oras na yon. Sobra ang ginawa sa akin ng biyanan ko. Lahat na lang ay kinuha niya sa akin. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao siya o kung tao pa ba talaga siya. O ikaw, ayaw mong kumain? Aba ang arte mo. Gusto mo yatang mamatay sa gutom dito. Napayuko ako. Nagtitimpi ng luha. Pero sa loob-loob ko, para bang may naiyak sa puso ko. Patuloy akong bumulong sa hangin. Umaasa sa isang bagay na aking inaasam-asam. Anak ko, patawarin mo si Mama. Dahan-dahan akong gumapang papunta sa sulok ng silid. Doon ko niyakap ang sarili ko. Halos lamigin sa takot at pangungulila. Sa paligid ko, tuloy-tuloy ang kaguluhan. May isa, sumisigaw na parang may kaaway. Ang isa naman ay sinasakta ng sarili. Paulit-ulit na sinasabing, ayoko na. Ayoko na. Pakiramdam ko, unti-unti na rin akong hinihigop ng kabaliwan. Para bang bawat iyak ko, bawat hinga ko, unti-unti akong nauubos. Pero may lumapit sa akin. Akala ko baliw siya tulad ng iba, pero nagkamali ako. Isang matandang lalaki na kung titignan sa itsura niya ay mapagkakamalan mo talagang baliw siya. Dahil parang hindi niya inaalagaan ang sarili niya. At ang itsura niya ay parang walang dumadalaw sa kanya o walang nagmamahal sa kanya. Iha, anong nangyari sa iyo? Ramdam ko hindi ka rin baliw. Napatingin ako at nakita ko ang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ko. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Noong una ay medyo naiilang akong makipag-usap sa kanya. Dahil ang akala ko ay kagaya din sila ng mga baliw na kasama ko dito sa loob. Pero nakita ko sa mata ng matanda na mabuti ang intensyon niya, na para talagang naaawa siya sa akin. Pinaratangan po nila akong baliw, Lolo. Ako po pala si Jasmine. Kinuha po nila ang anak ko, sa kanila ako pinasok dito.
patuloy akong nagkwento sa matanda. Umaasang mababawasan ang pangungulila ko sa anak ko. At hindi naman po ako nagkamali, Sir Gimbal. Dahil ang haba po na napagkwentuhan namin. Para nga pong naranasan ko ulit magkamero ng tatay. Sobrang gaan pong kausap ng matanda. Ganun po pala yung pakiramdam na may mapagsabihan ka. Simula po kasi nang mawala si Marco ay wala na po akong mapagsabihan ng bigat ng nararamdaman ko. Dahil nung buhay pa si Marco, alam niya agad kapag may problema ako. Siya mismo ang nagkukusa o nagtatanong ng mga problema ko kung anong gusto ko. For short po, Sir Gimbal, siya po ang nagpapakalma sa akin. Ako si Indo. Lolo Indo na lamang. Dinala ako dito noon dahil sa maliring paratang pero lalaya na ako bukas. Isasama kita, huwag kang mag-alala. Mahirap dito lalo na kung di ka naman talaga baliw. Mahirap makisama sa mga taong kagaya nila. Ako, tinatagang ko lang ang loob ko dahil alam ko namang hindi talaga ako baliw. At alam ko din namang makakalabas ako dito. Napahikbi ako sa tuwa. Alam kong may pag-asa ako. Akala ko nga simpleng tulong lang ang ginawa niya. Pero hindi pala. Dahil matapos naming makalabas sa bahay na iyon, sinabi niya sa akin na ang bagay na noon ay di ko pinaniniwalaan. Sinabi niya sa akin isa siyang mangkukulam. Sa totoo lang, Sir Gimbal, noon pa man ay hindi ako naniniwala sa mga mangkukulam. At ang alam ko sa mga mangkukulam ay babae lamang o yung mga bruha na kadalasan ay napapanood natin sa TV o sa kahit anong mga teleserye. Pero ibang klase ito si Lolo Indo. Talagang mangkukulam nga siya. Medyo kinalabutan ako, Sir Gimbal, dahil alam ko ang pwedeng kahinatnan ng pangkukulam. Pwedeng bumalik ito sa akin kung sakaling may tumulong na albularyo o manggagamot sa pinakulam ko. Dahil ito ang kadalasan kong madinig sa tuwing nakakadinig ako ng mga tungkol sa kulam. Anak, sabihin mo sa akin ang lahat ng nais mong mangyari sa mga taong nang abuso sa iyo. Igaganti kita. Napasinghap ako. Napayuko. At doon na muling bumuhos ang luha ko. Galit na galit ako. Ramdam ko ang sakit at ang buong bigat ng mga taon na pinagsamantahan nila ang kabaitan ko. Naisip ko tuloy ang naging bunga ng sobrang kabaitan ko. Ang sobrang galang. Wala ganon talaga ako, Sir Gimbal. Ganon ako hinubog ng mga magulang ko. Galing kami sa hirap. Itinuro at ipinamukha nila sa akin na kahit anong sama ng kapwa-tao mo, huwag kang sasagot, lalo na kung nakakatanda sa'yo. At kahit naman po simula umpisa pa lang ay ganon na ang mama ni Marco sa akin ay ginagalang ko pa rin po ito. Dahil ina ito ng taong minamahal ko. Pero sumobra po sila, Sir Gimbal. At pati na rin po yung kuya ni Marco na si Bert. Itinuring ko na rin po siyang parang kuya ko na rin. Dahil siya ang nakakatandang kapatid ng minamahal ko. Kung iisipin nga po, Sir Gimbal, dapat siya pa ang tutulong sa akin dahil asawa ko ang nakababata niyang kapatid na responsibilidad niya bilang kuya. Gusto kong maramdaman nila ang lahat ng ginawa nila sa akin. Gusto ko na mawala sa kanila ang lakas, ang boses, ang dignidad,
Gusto kong makita silang gumagapang. At gusto ko silang makitang nagmamakaawa hanggang sa mamatay sila. Lo, sobrang sakit po ng ginawa nila sa akin. Nanginginig ang aking boses sa galit habang sinasabi ko ang aking hinaing kay Lolo Indo. Di ko talaga lubos akalain na kung sino pang di ko naman kaano-ano ay siya pa ang tutulong sa akin. Grabe yung pakaramdam, Sir Gimbal. Naramdaman ko ulit kay Lolo Indo ang magkameron ng tatay. Yung tipong pag may umaway sa anak mo o may umargabyado man sa anak mo, hindi ka papayag ng walang aksyon ang gagawin para sa anak mo. Sobrang bait po sa akin ni Lolo Indo dahil handa niya po akong tulungan ng walang hinihinging kapalit. Ganun po talaga siguro ang mundo, Sir Gimbal. Kung sino pa ang mga taong walang koneksyon sa buhay mo at hindi mo naman kadugo, siya pa ang handang tumulong sa iyo at kung minsan ay handa pa nilang isakripisyo ang sarili nila kahit buhay pa ang kapalit. Tumango si Lolo Indo sa aking mga sinabi. Mabuti pa puntahan mo ako sa baryo namin. Dalhin mo lahat ng bagay na may kinalaman sa kanila. Mga litrato, buhok, panyo, kahit ano. Kahit anong mga bagay na merong koneksyon sa mga umapi sa'yo, iha. Tinignan ko siya. Nanggigilid ang luha ko. Pero sa ilalim nito ay may apoy. May apoy ng ina na handang ipaglaban ng anak niya kahit kanino. Kumbaga, ito na yung sinasabi ng iba na ganti ng api. Oras na para singilin ko ang mag-ina sa Gimbal. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng namayapa kong asawa pero wala siyang magagawa. Siguro naman ay nakita niya lahat ng pang-aapi at pang-aalipusta sa akin ng nanay niya. At higit sa lahat ang pambabastos sa akin ng kapatid niya. Nagamuntikan pa akong gahasain. Gagawin ko po, Lolo. Kahit anong sabihin ng iba. Kahit ano pa. Kahit ang kapalit pa ay buhay. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang mga palad ko. Ramdam ko ang lamig ng balat niya. Pero sa loob noon ay may lakas na parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi ka nag-iisa, anak. Simula ngayon, may kakampi ka na. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa kaluskos ng mga dahon, unti-unting kong naramdaman na bumalik na ang sarili ko. Para bang piling ko ay nasa kamay ko na ang tagumpay at parang makakamit ko na ang hustisyang nararapat para sa akin. Ang hustisyang nararapat para sa isang inang inagawan ng anak. At hustisya para sa babaeng muntikan ng gahasain, binaboy at kinutya. Pagkatapos naming mag-usap ni Lolo Indo, bumalik ako sa barong-barong na tirahan ko dati. Madilim, malamig at amoy alikabok ang buong lugar. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga yabag ng nakaraan. Ang iyak ni Ellie, ang mga sigaw ni Marta at ang tawa ni Bert. Pero higit sa lahat, ang mas nagpatulo ng luha ko, ang mga alaala namin ni Marco sa bahay na ito. Sobrang saya namin noon, Sir Gimbal, na kahit mahirap ang buhay at simple lang, kahit hikahos, sobrang saya ng pamilya namin. Ganun po kasi pag nagmamahalan kayo ng sobra, Sir Gimbal. Talagang hindi mo mararamdaman ang hirap ng buhay.
Kung maramdaman mo man ito ay mapapalitan ito ng pagmamahal ng isang taong handa kang ipaglaban kahit kanino. Bumalik ako hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang mga gamit na magsisilbing susi sa paghiganti ko. Binuksan ko ang isang lumang baul sa ilalim ng papag. Doon ko itinago ang mga lumang larawan. Nilabas ko ang litrato ni Marco noong nabubuhay pa siya, ang larawan ni Marta noong kasal namin, at ang litrato ni Bert noong bisita siya sa bahay. Napatulo na naman ang luha ko nang makita muli ang larawan namin ni Marco at ang mga taong walang awang lumapastangan sa akin. Parang nagkameron na ako ng trauma, Sir Gimbal, dahil makita ko pa lamang ang larawan ni Marta at ni Bert. Parang bumabalik sa akin ang sakit ng nakaraan. Ang bawat pangungutya, panlalait at ang muntikang pagbaboy sa akin ni Bert. Dahan-dahan kong nilagay sa supot ang lahat. Kumabog ang dibdib ko, pero hindi ito kaba. Ito ay puot na matagal nang nakabaon sa aking puso. Pero kahit ganon, may pag-asa na ako ngayon. May nararamdaman na akong pag-asa dahil yun sa tulong ni Lolo Indo. Sobrang bait niya talaga, Sir Gimbal. Wala akong masabi. Sa loob ng kubo ni Lolo Indo, naamoy ko agad ang usok ng insenso, ang amoy ng mga tuyong dahon, at nakita ko rin ang mga pulang sinulid. Nilapag ko sa harap niya ang mga bagay na dinala ko. Nakakakilabot ang kubo ni Lolo Indo, Sir Gimbal. Napakaraming gamit sa mga pangkukulam. Sobrang nakakatakot. Hindi ko na lamang pinansin iyon dahil sa ambisyon kong makaganti sa magnanay. Lolo, ito na po. Kinuha niya ang mga larawan, ang panyo, at inilagay sa gitna ng altar. Umikot siya. Kumuha ng itim na langis, dugo ng manok at pulang sinulid. Nakaupo naman ako habang minamasdan siya at ang kaniyang mga ginagawa. Anak, hawakan mo ang mga kamay ko. Hinawakan ko siya. Ramdam ko ang lamig ng palad niya, pero sa ilalim nito ay parang may kuryenteng dumadaloy. Nakakakilabot, pero kinaya ko ang takot na iyon para sa aking anak. Kahit nakakatakot, Sir Gimbal, pinilit kong labanan ang takot na iyon para sa amin ng anak ko, dahil ito na lamang ang paraan para mabawi ko muli ang aking anak. At ito lang din ang paraan para makaganti ako sa mag-ina. Dahil kung sa pera lamang, Sir Gimbal, ang pag-uusapan ay walang-wala pa po talaga ako sa ngayon. Mabuti na nga lamang po at may kagayang isang tao ni Lolo Indo. Mga espiritu ng kagubatan, mga kaluluwang walang himlayan. Naririto ang isang inang nawalan ng lahat. Naririto siya, humihingi ng katarungan. Napapikit ako. Umagos ang luha ko. Pero hindi na ito luha ng kahinaan. Alam ko na mali ito. Pero sa isang inang tulad ko, na handa kong gawin ang lahat sa katarungan na ipinagkait sa akin. Bert, Marta, ipinabalik ko sa inyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Lahat ng sakit, lahat ng kirot, lahat ng gabi ng pagkawala ng pag-asa. Lasapin ninyo. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Ang mga kandila, tila sumasayaw at nagbabanta. Tumaas ang balahibo ko sa batok, Sir Gimbal.
Pero mas nanaig pa rin ang kagustuhan ko na gumanti. Isigaw mo pa, anak. Isigaw mo. Gusto ko kayong lamunin ng sarili niyong takot. Gusto kong maramdaman ninyo ang hapdi ng pagkawala. Gusto ko kayong gumapang sa lupa. Humingi ng awa na hindi niyo matatanggap. Biglang bumula ang itim na langis sa mangkok. Parang may nabubuhay sa loob. Ang mga larawan unti-unting nagdikit at tila nasusunog kahit walang apoy. Nagulat ako, pero mas lalong akong kinapitan ni Lolo Indo. Mas mabisa daw ang ritual kung kakapit ako hanggang dulo. Maya-maya nga ay unti-unting kinain ng apoy ang mga larawan nila. Hindi na lang ako nagtanong pa kay Lolo Indo. Bagkus ay aking ninamnam ang galit ko sa kanila. Tapos na, anak. Mapapanatag ka na. Maikling sabi sa akin ni Lolo Indo na nagpaluwa sa akin. Hindi man ako, Sir Gimbal, naniniwala noon sa kulam. Pero ngayon, ito na ang aking naging kakampi. Maniniwala ako at maniniwala. Isang linggo matapos ang kulam, nabalitaan ko na sinugod sa ospital si Inay Marta. Nagsusuka ito ng dugo at walang tigil itong lumalabas sa bibig niya. Wala naman daw nakikitang sakit ang mga doktor. Hindi rin naman masalinan agad ng dugo dahil ang kadugo nito ay si Marco, ang yumaong asawa ko, at si Bert. Lumaki naman ang ari nito na kanyang unti-unting kinahina ng kanyang katawan. Lumaki daw ito na parang puputok na. Hindi naman daw maagapan agad dahil naubos ang kanilang yaman sa pampagamot kay Inay Marta. Dahil nga po sa nangyari ay nakuha ang aking anak sa puder nila at pinangako ko na po na hindi ko na sila makikita pang muli. Umalis ako ng lugar namin. Iniwan ko ang aming munting bahay na puno ng pagmamahalan. Pero kahit na umalis kami ni Ellie doon, baon-baon ko pa rin ang mga alaala namin ni Marco. At ang iniwan ko lamang sa lugar na iyon ay ang mga masasamang pinagdaanan ko sa puder ng kanyang ina at kapatid. Sa ngayon, Sir Gimbal, 5 taon na po si Ellie at matagal na ring patay ang mag-ina. Magkasunod silang binawian ng buhay dahil sa karamdaman. Naiwan ang bahay nila na nakapangalan kay Marco. Pero kahit na ganoon, pinangako ko na hindi na kami babalik doon kahit kailan. Mananatili na lamang silang bangungot sa akin na hindi ko makakalimutan. Alam ko naman na mabuti pa rin ang Diyos sa buhay namin ni Ellie dahil nakaraos kaming dalawa sa buhay. At alam ko pong may tanong sa isipan ninyong lahat kung nag-asawa pa ba ako. Sa ngayon po ay wala pa akong asawa. Pero sa ngayon po, may nobyo na ako at siya ang katulong ko sa pag-aalaga kay Ellie. Nakilala ko siya sa dati kong trabaho. Sa ngayon po, Sir Gimbal, ay binabalak kong lumipad papuntang ibang bansa. Dahil nais ko po ng isang malaking oportunidad para sa future namin ng anak ko. Siguro po pag nakaipon at na-secured ko ang future ng anak ko ay papakasalan ko na ang nobyo ko pagbalik ko. Maraming salamat po, Sir Gimbal, sa iyong oras para basahin ang kwento ko at sana ay magsilbi itong paalala sa ating lahat. Minsan, kailangan talaga nating lumaban kung argabyado na tayo. At kung wala man tayong makitang pag-asa, may dadating para gamitin ng Diyos upang gantihan ng mga taong mapang-api at mapanghusga sa kapwa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Jasmine. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.
At sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.